this one. Nag-iisang lavender. Hindi ko alam ano pangalan nito. But wild lang siya. Nilipat ko lang, nandun yan sa likod ng bahay. And yeah, ito binili namin kahapon. Pang dagdag lang dahil hindi enough yung ganito namin. Tawag dito? Hello. Moschari. Ito pala, moschari ang tawag dito. So, baka ang ilan sa inyo magtataka, Ang bakit ganda niya. moschari M-U-S-C-A-R-E-I naman yung nakasulat. Muscari kung sa atin. Pero dahil dito, iba yung kanilang pronunciation, yung AB, medyo maraming yung wildflowers na abos, binibenta actually. sa the Pero nila, yun iba na yung binili alphabet namin dito. para So, ang C, ang pagkabasa ng sa C harap ng is bahay. Ch. Ito pala dati ko And patatanim yung ano pa. depende. May mga special characters summer. sila. But yung C, Tapos yung summer is actually nung Ch, tinanim ko yan to. dito. Pero So, sa awa ng Diyos, parang nag-survive siya CH ang kahit pagkabasa. winter. At ngayon winter pa actually. Papunta kaya ng moschari. spring. Baka may Survive naman mag-confuse sa yung inyo. ano, Bakit mga ganyan yung wildflowers pagkasabi niya? now. May muscari naman So nakasulat. hopefully hindi bumaba yung lamig, yung Iba yung alphabet ng Croatia. weather. Wag lang mag negative or wag lang mag 1 para mag-survive sila. Pero ito fighter to eh. Malamig to nung tumutubo siya. Ngayon nag-aano na siya, babading. Malapit na to siya mag-open up actually. Ito iba-ibang kulay ng rosas to. Meron dito pula. Hindi ko alam kung saan dito yung pula at saan yung pink. Basta may pula, may pink, may white. Yung iba dito binigay ng dalawa yata dito binigay ng kapatid ni Tom, ang aking asawa. So parang sineperate ko lang siya dahil dalawang piraso sa isang puno. Dalawang piraso sa isang puno, dalawang piraso siya sa isang pot. So hinati ko siya. Ano siya ngayon? Ito kulay orange na rose. Yung double. Niregalo lang din to ng binigay nung aming kaibigan. Ay, may wax pa pala yung dulo niya Nilagyan pala to siya ng wax para mag-survive para sa winter. Kaya nag-survive nga siya. Tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pero nagbabad siya yan hanggang doon sa dulo, hanggang sa gate. At ganyan, diba maganda siya pag namulaklak niya. At doon itatanim ko yung mga mga succulent doon para hindi siya masyadong expose masyado sa maaraw din siya pero hindi masyadong expose siya intense na arawan, pero at the same time actually maaraw yan dyan pag hapon pero hindi may covering din siya, so hindi ganun ka kasi yung ibang halaman na tinanim ko dyan nung nakaraanong summer namatay siya dahil sa sobrang init, parang nagbe-melt yung dahon. So, I think mas maganda itanim dyan. Medyo succulent dahil medyo sandy yung lupa actually dyan. Hello. Ay, so ayan yung mga succulent na plano kong ilipat. Ito ang dami niyang binigay ko ng kapitbahay namin. 80 plus years old. So, ang dami niya ng baby. So, ililipat ko po yung iba. Ito ang ganda nito. Maliit lang po siya nung binili namin. Nakadalawang lipat na po ng pot sa akin dahil yung unang pot niya is maliit at nag-outgrow na siya. Kailangan talaga ilipat. So, ito. Lilipat ko yung mga succulent. Ito pa yung orchids na to. Ano to? Hello mga langga. So for today's video, mag-gardening tayo 101. At 28 weeks of pregnant na ako dito. Hindi matigil yung aking utak at katawan. Kaya naisipan kong mag-garden. Pa-spring na kasi dito at dahil medyo maganda na yung weather at pwede na akong maglabas-labas. Kaya naisipan kong umpisahan ito. Actually, akala ko madali lang siya kasi sabi ko kay Mr. Kayang-kaya ko yan.
Pero nung inuumpisahan ko na, nung nagtatanim na ako at paglalagay ng mga bato, sobrang hirap pala niya mga mga te. Parang nagsisi ako, pero actually, napaka-happy ko nung natapos ko ito. Challenging lang siya para sa akin dahil malaki na yung tiyan ko at nahihirapan na ako yumuko. Actually, hindi lang yuko ginagawa ko dyan. May paluhod, may payuko, may patuwad, di ko na alam. Para basta lang maging komportable ako at magawa ko ng maayos tong mga bato na to. Naglalakad naman ako sa umaga at sa hapon, pero hindi talaga, gusto ko talaga tong ayusin yung harap ng bahay, lalo na sa ilalim ng stairs, kasi feeling ko mas maganda ilagay dyan yung succulent, mas mapoprotektahan siya sa sobrang sikat ng araw at malakas yung aking instinct pa yun na dyan siya magsusurvive kasi sobrang na sila, malaki na sila sa pot. So, meant to be na sila dyan. So, ayan na. Tapos na yung parang guide ng bato. Maglalagay na ako dyan, I think. Yung aking reaction. Hirap na ako dyan, mga langga. Sorry na sa ingay, pero yan talaga ang aking pakiramdam. Sobrang sakit sa likod, sa aking tiyan. Mabigat siya sa kakayuko at the same time yung aking likod is alam mo naman, hindi tayo kalakihan. Sorry na sa in advance sa aking pairi-iri dyan. Hindi ko kayang i-fake yan dahil yan talagang totoo kong nararamdaman. Hindi pala advisable na mag-garden kapag ikaw ay buntis. Kailangan tapusin pero simula na. Maybe. Ito naman ito. Hindi ako. Lagyan ko ng bato. Hello, dito na tayo sa, hindi ko na alam kung pang ilang steps ito, pero ang dami ko nang ginagawa dito at sumasakit na talaga ang aking mga likod. Itong mga bato na to nabili namin to ni Mr. sa Pevex. Nabilihan ng mga gardening tools, materials, construction stuff. Basta dito. Ang ganda actually ng mga bato na to. Ako ang pumili dito. Pero mahirap din pala kasi yung mga bato na to ay magkakaiba yung sizes. May malaki, may mas maliliit. So, akala ko the same sizes lang siya. So, ko pa siya. Hindi madali na magsusort out ng mga sizes ng bato habang ginagawa to at the same time. Gusto ko siyang tapusin kaagad kaya ayoko nang mag-sort out basta nilagay ko na lang lahat sa maliit na lagayan and then habang nilalagay ko pa isa-isa pinipili ko na lang siya. At saka mahirap pala siya, akala ko ang dali lang maglagay ng bato, hindi pala. Yun pala, kailangan mong ilagay yung maliliit dun sa baba para yung malalaki doon sa baba para hindi anong tawag doon? Hindi matakpan ng mga lupa. Pag nagdilig ka, hindi matakpan ng lupa. Tapos yung maliliit dun sa taas na. So, at saka nakapagdagdag dyan ng hirap is yung ibang mga bato. Napaka-sharp niya.
At gumamit ako ng gloves dyan actually, pero ano siya, hindi ko, medyo maluwag yung, ano daw? Maluwag yung gloves. So, hindi rin komportable yung aking kamay. So, pinagtanggal ko yung gloves. Pero masakit siya sa kamay. Pero mas masakit actually sa tuhod yan. Ang aking ginagawa, more sa tuhod kaysa sa kamay dahil ako ay nakaluhod. Lumuluhod ako dyan sa styrofoam kasi ayoko naman malumuhod sa unan dahil ayoko ilagay ang unan sa lupa dahil madumi, diba? So, kinakarir ko talaga siya. Matapos ko lang siya. Kasi nakikita ko, gusto ko actually itigil yan. Dahil, nagaano na siya. Medyo masakit na talaga yung pakiramdam ko. Pero nakita ko yung inumpisahan ko na, okay, ang ganda pala nung bato. Parang yung landscaping niya. So, pinagpatuloy ko siya. Tiniis ko yung sakit sa tuhod. At sa likod at the same time, patigil-tigil kasi tapos lakad-lakad ng konti, tapos balik na naman. Pero sobrang sakit siya sa tuhod after mga langga. Nanginginig yung katawan ko dyan pagkatapos. Parang ang liit lang niya tingnan actually yung ginagawa ko. Actually, hindi siya ganun kalaki. Parang 5 meters lang ba? Basta maliit lang siya. Nag-hi pala ako. May kapitbahay na dumaan. Nag-greet ako, do perdon. Ganito sila langga dito. Pag may dumadaan sa kapitbahay mo or may nasasalubong ka. Talaga, very, anong tawag doon? Basta mag-greet talaga sila. Good morning, good afternoon, good evening, or mag-hi, hello, bye. Ganon sila dito. Even hindi mo kakilala. Very friendly sila dito. And polite. Yung kapitbahay namin dumadaan. Sa labas kasi ako, malapit kami sa kalsada. So, yeah. Sige, karirin mo yan, Ana. Panindigan mo yung gardening mo. Iyak ka na lang mamaya pagkatapos sa asawa mo. Ay, nako. Actually, I'm smiling na bang napapanood ko to at nakikita ko ngayon yung kinalabasan niya sa labas. Ang sobrang ganda. Ayan, may patuwad-tuwad na ako dyan. Oh my gosh. Ko talaga alam kung bakit ko pinupush yun, yung pinapanindigan yung aking pag-gardening na sa sitwasyon ko ba. Buti na lang wala si Mister. Pero pag nandyan si Mister yan, papatigilin niya na ako o siya ang gagawa niyan. Nasa trabaho kasi siya. So, sinasamantala ko habang siya ay nasa trabaho. Nagawin ko ano ang gusto ko dahil pag nasa bahay siya, hindi ko magagawa mga to. Or magagawa ko man pero andyan siya para hindi ko siya magagawa ng dire-diretso kasi alam ko papatigilin niya ako. Dahil magrereklamo din naman kasi ako sa kanya. Ganun ba rin ba kayo mga langga? Di ko alam kung sinong buntis sa inyo or nakaranas ng magbuntis. Pero hindi matigil yung aking utak at katawan eh. Pero dahan-dahan naman ako dyan. Pag nararamdaman ko yung pagod, tumitigil ako. Tapos babalik na naman, ganyan. Push natin yan. Ang haba actually nito. Parang ilang oras ko rin ginawa to, parang almost 2 hours kasi ako ay patigil-tigil at yeah, alam nyo na kailangan natin ingatan ang ating kailangan ko ingatan ang nasa aking sinampupunan. Ang lalim ng Tagalog, no? Mag-Ilonggo na lang kaya ako. Sino sa inyo mga langga mga Ilonggo dito?
Kasi ako ay from Iloilo eh. Mas madali. Kasi ako ang nagtatagalog pero yung aking accent is Ilonggo din naman, di ba? Let me know kung ilan sa inyo yung Ilonggo dito. Or nakakaintindi ng Ilonggo at least. Thank you always for supporting mga langga. Thank you so much, mga be. Medyo matagal akong hindi nakapag-upload ng video dahil kailangan ko na mag-ingat, padahan-dahan. In editing and all. At parati akong inaantok. So, kailangan makinig. Thank you always for watching, mga be, mga langga. Bye for now. So, hello! Ito na ang kinalabasan. Ang ganda niya. Sobrang happy and satisfied ako sa kinalabasan niya.